Sinong dilawan doon? Walang dilawan, di ako dilawan ha? Kahihiyan po mga kababayan ang inabot ng paring dilawan, paring adik na sinasamba ng mga durugista at mga komunista. Nakaharap niya po, nakasagutan niya ang isang motorista na napadaan lang. Ngunit hindi nakapigil ng kanyang damdamin dahil tila ba tahimik ang mga dilawang ito sa usapin ng korupsyon, lalo na sa flood control project at kasindikatuhan na nangyayari po sa gobyerno ni Marcos Jr. At nakita nyo kung ano ang ginawa ng NBI sa loob ng Senado. Pero sa impeachment, galit na galit sila kay Vice President Sara. Kapag Duterte ang pinag-uusapan, lahat ay mali. Kapag sila, tama. Kapag si Bongbong Marcos, tama. Dahil nakatanggap din ba sila? Pero anyway, pakinggan natin ang banat po ng isang motorista sa paring promotor ng adik. Nakalimutan ko. At mahilig sa kantutan na palabas. Agoy. Pakinggan natin. O bukas ka sa bakit pa rin sa? Papahayag lang po ako ng Kaya papahayag din sila. Yeah? respeto ko po yun. Respeto. Kasi, Ayun, paitihan lang ako. kasi po, ang tahimik po ng mga, ang tahimik ng mga dilaw. Galit na galit yung paring adik. Pucha. Totoo ha. Yan mo. Tawan pagdating sa Sinong dilawan doon? bilyon. Walang dilawan, di ako dilawan ha? Hindi, kayo po, sapat. Dinideny mga kababayan, hindi daw po siya dilawan. Gago na pare. Panig niyo po. Ang tahimik niyo po sa bilyon-bilyong ninakaw ng gobyernong ito. Tapos si Sara po, no, hindi pa napapatunayan na 125 billion sa confidential fund na ipapaliwanag naman po. Tapos yun ang inaano nyo. Napaka-hypocrite. Sa Senado, Napaka-hypocrite niyo po. Para pagtanggol sa hindi siya umarap. Sabihin mo, umarap siya, hindi yung ganyan. Nagalit kayo sa kay BBM dahil sa mga ninakaw nila. Sa mga human rights na ginawa ng tatay niya. Tapos ngayon, kinakampihan niyo na si BBM. Napaka wala kayong moral na dapat ipaglaban kasi dapat kung galit kayo kay Sara na nagnakaw siya ng 125 billion na binibintang nyo, dapat galit din kayo sa gobyerno ito. Harap-harapan po, nilalakawan. Saludo po ako sa motoristang ito, mga kababayan po natin. Ang galing, ang lalim po ng alam niya sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Dapat ganito ang lahat ng mga Pilipino na handang ipaglaban kung ano ang tama. For example lang mga kababayan po natin, tanggalin natin ang sa usapin ang mga Duterte. Tanggalin natin, let's say, hindi ako Duterte supporters. Tanggalin natin ang pagiging Duterte supporters ng rider na yan. Pag-uusapan na lang po natin yun nangyayari sa ating bansa. Walang kulay politika. May natutuwa pa ba ngayon? Ang inflation, 7.2%. Ang taas ng gasolina, crudo. Hindi nila kayang tanggalin yung excise tax. Hindi nila kayang tanggalin yung VAT. Kasi wala nga tayong budget. Ang pinagawa ng Duterte administration na patapos na, hindi pa natapos sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kasi dinivert sa flood control ang pondo. Korupsyon. Panggigipit. Yung mga ahensya ng gobyerno ay ginagamit ng administrasyon ni Bongbong Marcos para gipitin ang kalaban niya sa politika. Nakita niyo yung ginawa kay Senator Pato de la Rosa. Nakita niyo yung ginawa kay Vice President Sara. At ang pinakaunang example, yung ginawa kay Tatay Tikong. Kahit hindi ka Duterte supporters, nakita mo lahat yan na mali. At kung hindi mo nakitang mali yan, ang tawag sa'yo, tanga. Wala po nangyayari sa ating bansa ngayon. Pabagsak, puro negative. Hindi man lang tayo nakakuha ng magandang pagtingin para sa mga dayuhan, sa mga investors, sa mga turista, ay hindi na sila pupunta sa ating bansa. Tignan mo yung balita ngayon. Sa buong mundo siguro, first time lang na inassault yung Senate. Sa buong mundo walang nangyari yan. Sa Pilipinas lang dahil sa bangag na administrasyon. And tama yung sinasabi ni Kuya. Dati galit kayo kay BBM. Diktador. Magnanakaw. Dati ayaw nyo kay BBM. Pero ngayon, suportado nyo si BBM. Kaya ang tanong kasi dyan, ilang malita ba? Tayo, malinaw po yung flood control na inakaw ng gobyerno ito. Nagsimulan Tapos flood ang control tatahimik sir, po. nung panahon ni Duterte, tama? Ito po, Nagsimulan flood control nung nagsalita panahon ni na po sa Duterte. sarili ko. Si Romualdez, ayan na po. Napakatanga
akala pong ng mga Pilipino kung maniniwala tayo sa gobyernong ito. Ayan na po. Oh, di ba? Nilecturan po sila ng ordinaryong motorista. Ang sakit siguro, mga kababayan po natin, sa tainga ng paring promotor ng mga adik na ito. Sadyang anti-Duterte lang po sila. Kaya kahit mali na po ang nangyayari, okay lang sa kanila. Okay lang sa kanila na kahit nanakawan tayo, wag lang Duterte ang makaupo sa pwesto. Kasi hindi nila matanggap, mga kababayan natin. At lalong hindi nila matanggap ngayon, ang nangyayari din po sa Senado, kasi nga napalitan ang kanilang mga senador na walang kwenta. Alam mo yung mga senador, mga kababayan po natin, na takbo ng takbo. At ito yung sinasabi nila, mga kababayan po natin, dapat daw sumagot si Sara, dapat daw humarap si Sara. In the first place, alam ni Vice President Sara na kahit tumarap siya, wala pong mangyayari. Kasi bayad na sila. Naka-forecast na, allegedly, yung bayad para sa kanila. Monthly mo, 3 million, sana all. Nagperma ka lang, may 5 milyon ka, sana all. At mayroong kang proyekto na nanakawin o babawasan ng 25% na porsyento na worth 200 million. 200 million. Magkano ang 25% yan? 50 million. 50 million plus 5 million o 58 million ang total na kickback niya sa isang taon. Pera ng taong bayan. Tapos sasabihin nyo, bakit hindi umarap si Sara? Bakit gusto nila ma-impeach si Sara? At ilan yung nangyayari sa Senado, mga kababayan po natin. First time po na nangyayari sa ating bansa, ha, na nagkaroon ng assault. At ang matindi pa dyan, mga kababayan, yung mga senador na anti-Duterte, ayan, na yung mga senador na gustong ma-impeach si BP Sara, bago nagkagulo, ay nakaalis na po sila. Mga kababayan, ano po ang kinalaman ng mga senador na ito sa pagpasok, sa tangkang pagpasok ng NBI sa loob ng Senado? Nung nagbabarina po sila. Tandaan natin, mga kababayan, una pa lang, may involvement na di umano itong si Tuta Soto nung pinapasok niya ang NBI at inabangan po si Senator Bato de la Rosa. Mantakin mo, ikaw pa yung nag-invite para arestuin si Senator Bato. Kasi po, sakim siya sa kanyang katungkulan bilang Senate President. Nagagamit niya kasi sa kanyang propaganda at nagagamit niya kasi para gipitin po ang ilang senador. Una na yan, nagkaroon di umano ng sabuatan. Kaya kini-question yan, posible magkaroon siya ng ethics complaint. O ito na naman, pangalawa, lumabas sila lahat after paglabas nila, tsaka lang nagsimulang nag-drill ang NBI. So ito ba ay nagkakataon lang o sadyang itong mga ito, yung mga ipokritong ito, kunwari mga Pilipino, kunwari handang ipaglaban yung tama, kunwari sila po ay sumusunod sa batas. Yung iba dyan is bendalo, lalo na yung Tulfo Brothers. Pero hinayaan nila na bastusin ang Senado dahil lang ayaw nila kay Senator Bato. Sila pa mismo yung nag-file ng resolution para isuko ang isang senador sa kamay ng mga dayuhan. At ang mga ito, kunwari sila ay mga Pilipino, pero sila ang bagong makapili. Mahilig magsigaw na atin ito, sa atin yung West Philippine Sea, ipaglaban natin ito, patayan. Magdideklara pa sila ng persona non grata sa ambasador ng China. Tapos ngayon, pabor na sila na tayo ay sasakupin ng ICC at kontrolin yung ating justice system dahil hindi pabor sa kanila. Yung mga Duterte, hindi pabor sa kanila. Si Senator Bato de la Rosa. So kaya dapat yung mga ito ay questionin, imbestigahan. Ano ang kinalaman nila sa planong assault ng NBI? Bakit sila ay nakalabas? O bakit sila naunang pinalabas? Yan ang tanong na dapat natin malaman. Anyway, kung babalikan natin yung paring Dilawan, buti nga sa kanya at nakahanap siya ng katapat niya. Malaking kahihiyan yun. Ordinary motorista po. Binugbog ka ng mga katotohanan. Katotohanan lahat yun. At yun po, mga kabayan po natin, ay alam na ng sambayan ng Pilipino. Sana lahat po, kung may mga rally, sumama. Para makita talaga ng administrasyon ito na marami na po yung gising. At hindi na po nila kayang lukuhin sa pamamagitan ng kanilang propagandista
ng mga senador, mga dilawan, pinklawan at mga komunista ng taong bayan. Maraming salamat at yan lang po ang ating panibagong update. Anyway, congratulations, nakalabas si Bato na isaan si Soto. Gago kasi.